Tulong ni Esteban. Si Esteban ay isang lalaking puno ng pananampalataya at ng banal na espiritu. Mahal niya si Jesus at nais niyang malaman ng lahat ang tungkol sa kanya. Tinulungan ni Esteban ang maraming tao at gumawa siya ng mga dakilang himala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Isang araw, may mga taong hindi nagustuhan ang itinuturo ni Esteban at nagsimulang makipagtalo sa kanya. Ngunit si Esteban, na puspos ng banal na espiritu, ay nagsalita ng may karunungan at kapangyarihan. Ang mga taong ayaw kay Esteban ay nagsinungaling tungkol sa kanya at dinala siya sa mataas na kapulungan. Inakusahan nila siya na nagsasalita laban sa Diyos at kay Moises. Habang si Esteban ay nakatayo sa harap ng konseho, ang kanyang mukha ay nagniningning na parang anghel dahil kasama niya ang banal na espiritu. Batid ni Esteban na ang banal na espiritu ang kanyang katulong at tagapag-aliw kahit sa mahirap na panahong ito. Nagsimulang magsalita si Esteban sa konseho. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa plano ng Diyos at kung paano tinupad ni Jesus ang mga pangakong nasusulat sa banal na kasulatan. Ang banal na espiritu ay nagbigay kay Esteban ng lakas ng loob at mga salita upang ihayag ang katotohanan ng may buong tapang. Nagalit ng husto ang konseho sa mga sinabi ni Esteban. Ngunit si Esteban, na puspos ng banal na espiritu, ay tumingala sa langit at nakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Nakita niya si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. "Tingnan mo," sabi niya. "Nakikita kong nakabukas ang langit at ang anak ng tao ay nakatayo sa kanan ng Diyos." Tinakpan ng mga tao ang kanilang mga tainga at sumigaw ng malakas gamit ang kanilang mga boses. Lahat sila ay sumugod sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban palabas ng lungsod at sinimulan siyang batuhin. Ngunit hindi natakot si Esteban. Alam niya na ang banal na espiritu ay kasama niya, umaaliw sa kanya at nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Habang tinatamaan ng mga bato si Esteban, nanalangin siya, "Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu." Pagkatapos niyang sabihin ito, binawian siya ng buhay. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento ni Esteban. Sinelyuhan ng banal na espiritu si Esteban bilang pag-aari ng Diyos. At kahit na ang kanyang buhay sa lupa ay tapos na, ligtas siya sa piling ng Diyos magpakailanman. Ang katawan ni Esteban ay nasaktan ng mga bato, ngunit ang kanyang kaluluwa ay protektado ng banal na espiritu. Pumasok si Esteban sa langit, sinelyuhan at ligtas kasama ang Diyos sa buong kawalang hanggan.